Samantala, ipinag-utos na ng Malacanang ang pag-blacklist sa rice supplier na umano'y nag-deliver ng sako ng bigas na kulang sa timbang para sa programang libreng bigas ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Masaya na sana ang netizen na ito matapos makatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program ng gobyerno na ipinamamahagi sa bawat barangay, partikular sa Mandaluyong City. Pero nang timbangin ang sako, imbes na 10 kilo, ang kanyang natanggap 8 kilo. Tanong ng netizen, saan napunta ang 2 kilo? Sa parehong post, kulang umano ng 4 na guhit ang natanggap ng isa pang benepisyaryo. Kapansin-pansin di umano ang butas sa mga sako, kaya duda ng ilang netizen, binurike ang ayuda ng gobyerno. Isa ang pamahagi ng libreng bigas sa mga pangunahing programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maigsan ang gutom ng mga pinakamahirap na Pilipino. Ngayong taon, halos 58 bilyong piso ang inilaan ng presidente para sa Local Government Support Fund. Bahagi niyan para sa pagbili at pamamahagi ng libreng bigas. Kaya ang mga ganitong sumbok, hindi binabaliwala ng Malacanang. Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Ayon sa Malacanang, iniimbestigahan ng insidente, blacklisted na o hindi na maaring makapagbenta ng bigas sa Mandaluyong LGU ang supplier. 29,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So ang inacknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. Nangako rin ang supplier na magpapadala ng karagdagang 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo na kulang ang natanggap. Clazel Pardilla para sa Bayan.